I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Unahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga ang pagbubukas ng 12 makabagong e-gates na kayang pabilisin ang immigration sa nasabing paliparan gamit ang automated border control and biometrics features. Kung noon ay aabuti ng ilang minuto ang immigration na pinagsisimula ng mahabang pila, ngayon ay maaaring 20 seconds na lang ang kakailanganin para matapos ito. Wow. Mas epektibo, mas mabilis, at mas maginhawang biyahe para sa mga pasahero. Kabilang dito sa mga improvements ang NAIA Terminal 3 ang All Filipino Food Hall na may 15 homegrown brands at mezzanine food hall na may 17 stand-alone restaurants and cafes. Wow. Layunin ng mga bagong bukas na bahagi ng terminal na maghatid ng serbisyo na may tatak Pilipino. Wow. Maluwag, maaliwalas, at maraming pagpipilian na pagkain para sa mga balikbayan na sabik, makatikim muli ng lutong Pinoy at mga bisitang nais maranasan ang mainit na pagtanggap ng mga Pilipino. Maliban sa bagong food halls, formal ring binuksan ni Pangulong Marcos Jr. ang Medical Tourism Concierge Area para sa serbisyong medikal na maagap, may dignidad at malasakit. Mabilis na serbisyo ang maaasahan ng mga pasaherong may karamdaman, patungkol man ito sa pangangalaga sa kanilang kalusugan hanggang sa fast-track immigration security processing at luggage handling. Ibinida rin ni Pangulong Marcos Jr. ang bagong bukas na Dignitaries Lounge na siyang magpapamalas ng Filipino welcome sa mga bisita mula sa ibang bansa. Para naman ibahagi ang kultura, diwa at pusong Pilipino, magkakaroon ng transit tour para sa mga pasaherong may mahabang layover. Sa ilalim ng bagong programa, mas madali nang makakabisita ang mga international travelers sa mga lugar gaya ng National Museum Complex, Intramuros at mga entertainment locations na direct bus service at guided tours. Hindi na kailangan pang lumagi lang sa airport habang naghihintay sa biyahe kung pwede namang masulyapan ang handog na ganda ng Pilipinas. Ang lahat ng ito ay alay ng Pangulo sa mga pasahero, Pilipino man o banyaga, dahil buo ang kanyang paniniwala na dapat ipagmalaki ang ating bansa. Wow. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, ang maayos na serbisyo ay karapatan ng bawat Pilipino at kikilalanin sa anumang panig ng mundo. Wow. Ang ganda, di ba? Grabe, bilis. Iscan mo kagad. Wow, talaga naman, oh. High-tech na tayo, guys. Kakaiba din talaga ang Marcos administration, ano? At kudos din naman kay CEO Ramon Ang. Wow. Wow na wow. Oh, ayan, oh, yung sinabi ni Attorney Claire, yung si Castro, ganda talaga. High-tech ito, guys, sa terminal, oh. So, dahil dyan, mga kababayan, sabi nga natin, kasama sinalubong dyan, si Madam Rodora na nagligtas sa 3 taong gulang. Hindi, mali, ang 3 buwan gulang. O, diba? Yan po ang Pangulo, oh. Wow. Sinalubong ang mga OFW. Oo, nalilito si Madam. Hindi niya alam kung saan siya dadaan. Ay, ang bilis ng processing, guys, oh. Oh, diba? Dati-dati, pila-pila. Ngayon, wala na. Oh, diba? Sabi nga natin, kudos din naman talaga sa mahal na Pangulong Marcos Jr. Galing talaga mga ideya niyo, no? Kasama niya si CEO Ramon Ang. Grabe talaga. Oh, high-tech mga bes. Ay, nakakatawa talaga naman, oh. Nako. Isang mahalagang hakbang, lalo na ngayong papasok ang pinakaabalang panahon ng biyahe sa taon. Kasama na ang pagdating ng milyong-milyong overseas Filipino workers dito sa ating bansa. Ang modernisasyon ng NAIA Terminal 3 ay isinakatuparan upang pagbutihin ng daloy ng mga pasahero, pabilisin ng mga proseso sa paliparan at maghatid ng makabagong serbisyo sa pamamagitan ng inobatibong teknolohiya. Kabilang dito ang Immigration Biometric e-gates,
ang mga bagong dining spaces na nagtatampok ng local brands and cuisine at mga pasilidad na nakatuon sa comfort, safety at excellent service. Ngayong araw, opisyal na ilulunsad ang mga bagong amenities na ito bilang paghahanda sa inaasahang pagdami ng mga pasahero sa darating na holiday season. Ngayong araw, makakasama rin natin si Mr. Junad J. Cruz ng New NAIA Infrastructure Corporation or NNIC upang magbahagi ng background at mahalagang konteksto hinggil sa mga bagong pasilidad na ilulunsad sa Terminal 3. Sir, una po sa lahat, ano yung mga bagong pasilidad at serbisyo na itinayo ng NNIC dito sa Terminal 3? Hi, good morning. Magandang umaga po sa lahat. So, for passenger experience po, inuna po natin yung ating mga mezzanine hall, ang ating pong food halls. Iyan po ang mga inuna natin, and para sa mga VIPs po natin, may bago po tayong Dignitaries Lounge. At in collaboration po sa ating Department of Tourism, nilo-launch po also today yung ating Transit and Tourist Medical Concierge Pavilion. So ito po yung mga facilities na will really help our passengers. Paano po ito makakatulong itong mga pasilidad dito sa pagpapabilis po ng pagsasaayos po ng flow ng passenger dito sa NAIA Terminal 3? Ayan, so ito po yung malaking development sa ngayon, yung ating biometric e-gates para sa immigration na finand po ng ating NNIC para sa immigration. So ito po ay malaking tulong sa ating mga parating at paalis na mga kababayan, lalo po sa ating mga bagong bayani, ang OFWs. So 78 e-gates po ito na nakakalat sa arrival at departure ng 20 terminals, Terminals 1 and 3. So sir, paano naman po sinusuportahan ng mga pasilidad na ito ang kaligtasan po sa comfort ng mga pasahero natin dito sa NAIA Terminal 3? Ayan, sa Terminal 3 itself, and actually pati po sa Terminal 1, so unang-una meron po tayong e-travel na dati pa pong nilaunch iyon. So itong e-travel po na ito, umpisa ng tinatawag na digitalization po ng ating travel experience. So tuloy-tuloy na po ito sa pagdating ng pasahero na mismong mabilis na rin po sila makakaraan sa immigration. Yung datihan pong mahabang pila, ngayon sa parami at bagong teknolohiya ng mga e-gates, mapapabilis ng 20 seconds na lang po, tapos na sila sa immigration. Wow. 20 seconds maximum. So yung mismong transaction will be not more than 10 seconds yung habang nandun sila sa e-gates, pero overall 20 seconds. Sa tingin niyo po, ano po yung magiging impact nito sa pagbubukas ng mga bagong facilities sa mga OFWs, sa mga tourists natin dito po sa napapasok po dito sa bansa? Yeah, so ang suma total, ang pinakahabol po natin, siyempre yung passenger experience, kumbaga less stress po. Parating pa po sila, kung alam na po nila na may ganitong pasilidad, medyo assured sila na mapapabilis ang transaksyon at makapaghanda na rin po sila gamit ng e-travel at yung kanilang, ready na po yung kanilang passport sa pagdating. At paalis lang din, ganun din po. So, ito pong ganitong bilis at in fact kaaya-aya dahil bukod sa bago, marami pong mga e-gates ang nilagay po natin, ay isang encouragement po sa ating mga pasahero na gumamit po nito. So ito po yon ang malaking bagay. Grabing ganda, di ba? Ang bilis. High-tech talaga, may camera pa. Ganda, oh. Terminal 3 pa lang yan, guys, ha. Hindi, wala pa yung kabuuan. Wow. Ganda. Bigyan natin ng 20 years pa sa PBBM, guys. Para sulit. Wow.
Paano nyo naman po binabalanse yung bilis ng passenger flow at mahigpit na security requirements since nga modernized na and automated na yung security natin? Yung, lalo itong sa e-gates po. Yes, very good question po yan. So, yung pong paggamit po ng biometrics, yun ang malaking bagay po. Kanya, yun nga pong kumbaga integrated process natin sa pag-encourage ng mga pasahero na gumamit ng e-travel, no, bago po dumating at bago umalis. At yung biometrics din po nila ay captured ng Bureau of Immigration din po sa mga e-gates natin. Kanya chine-check yung kanilang background nun bago sila makaalis o bago makapasok. So, integrated po yan. So, pati yung data po na yan, hindi po kinikip po yan ng gobyerno at walang private sector po na involved dyan. Ano naman po yung parang pinakamalaking pagbabago po sa operations nyo o maging malaking pagbabago po sa operations nyo dahil sa mga bagong facilities na to sa Terminal 3 ngayong sinimulan na yung modernization dito sa NAIA ng NNIC. So, yeah, so itong mga passenger processing facilities po natin, ito pong immigration e-gates, isa lang po ito. So, umpisa po tayo dun sa pagdating ng pasahero sa airport. Ngayon, nakikita po ninyo sa lahat ng terminals, hindi lang Terminal 3, ang dami po nating mga self-service check-in kiosk. Pangalawa po, nilagyan po natin ng mga self-backdrop po ang tatlong terminal din po natin. So marami din po yun at it affords the possibility po na yung experience natin sa mga ibang leading airports sa mundo ay magagawa na rin dito at ini-expect po yan ng mga iba-ibang pasahero. And meron na po tayong mga ibang klaseng mga electronic gates din po. At ngayon, masasaksiyan po natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady sa Arrival Gate 7, Day 14 para sa opisyal na ribbon cutting ng Transit at Tourist Medical Concierge Pavilion. Mahalagang maipaliwanag kung gaano kahalaga ang pasilidad na ito para sa ating mga biyahero dito sa NAIA Terminal 3. Mr. Cruz, paano niyo po tinitingnan ang role ng Concierge Pavilion sa pag-elevate ng first touch experience ng mga dumarating na pasahero, lalo na sa mga dayuhang turista at umuwing OFWs po? Napakalaking bagay po ito sa ating mga turista, specifically po yung mga transiting passengers at ating mga medical tourists. So unang-una sa transiting passengers, ang Pilipinas ay nasa sentro ng Asia Pacific at maganda pong i-resurrect po natin ang pagiging transit hub po natin. So working together po tayo sa Department of Tourism para ma-ensure na ma-develop po ito. Kanya yung attention po nila mula sa pag-arrive ng pasahero, dyan pa lang po sa arrival area sa loob, hanggang paglabas, merong mag-assist po sa kanila gamit po nitong pavilion. Secondly po, yung medical tourism, alam naman po natin na mahusay po tayo sa medical services kaya nag-export po tayo ng maraming mga medical professionals, but locally, meron din tayong facilities at maraming mahusay na professionals. So, ini-encourage po natin yung medical tourism to really be supported also by the travel industry. So ito po yon na pupuntahan ng mga medical tourists upon arrival, diretso po sila at ma-assist sila para maisikaso sila na iba-ibang mga ospital agaran po. Ano naman po yung para mga operational consideration natin sa pagtatayo po ng ganitong pasilidad sa loob mismo ng arrival area pagdating sa safety, access control at interagency coordination po? Very good question din po. So, unang-una, yung strategic location ng facility, nandun naman po siya sa isang end of the arrival area and very accessible po sa ating bus lane. So, it's an area na hindi po kailangan na magka-crowd. Ano po? Kasi kailangan din po nating bigyan ng konting privacy yung ating mga tourists, lalo yung medical tourists po natin. So,
kinonsider din po yan sa location. Ladies and gentlemen, the design. President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. and First Lady Luis Araneta Marcos. Wow. May we respectfully request the President and the First Lady to lead the ribbon-cutting ceremony. Joining them is Secretary Frasco, Acting Secretary Lopez, Mr. Ramon Ang, Ms. Cecil Ang, GM Alvarez, Representative of Pasay Calixto, and Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano. Ready in 3, 1, 2, 3. Thank you, Mr. President and First Lady, and congratulations and welcome to Tambay at Iba Pa Food Hall. The new NAIA Infrastructure Corporation President Ramon Ang and other NNIC officials present. Big word of congratulations. I have to. Ang commentary namin ni First Lady habang naglalakad kami all the way through the different parts of the airport. Sabi ko sa kanya, it looks like a real airport finally. Because it looks like the airports that we go through when we travel in other places. And to finally see the airport at least functioning like a modern airport, the importance is, the multiplier effect of this efficiency is quite massive. So thank you for all your hard work. Of course, the First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government, the partners and private sector and stakeholders for all that we are doing. Ladies and gentlemen, good morning. Over a year ago, the new NAIA Infracorp, or NNIC, took on the responsibility of rehabilitating and managing our primary gateway. The goal was clear: transform the Manila International Airport into an airport that works always with the passengers in mind. Holding the same conviction, we joined hands with the NNIC to ensure that the progress will be felt by the people who use these systems every day. So in doing so, we reaffirmed our commitment to positioning the Philippines as a tourism powerhouse here in Asia. And what better place to improve the travel experience of the passengers than the very facility that welcomes them after hours of journey. In collaboration with the NNIC, we ease congestion on the ground and in the air. We have strengthened airside operations, we have improved seating, cooling systems, restrooms. Cooling system, malamig na. Lahat ng mapuntahan mo sa airport, komportable ka. Meron na tayong restroom, mga Wi-Fi. We have restored old equipment, enhanced baggage handling, introduced new mobility options. Hindi lamang ito usapin tungkol sa infrastruktura. Ito ay usapin ng malasakit, ang pag-unawa sa pagod, pangamba, at pananabik ng bawat Pilipino at bisitang dumadating dito sa ating bansa. Because through this partnership, the airport has achieved a single-day high 92% on-time performance. Even at the same time, passenger volumes, routes, and airline partners continued to grow. This accomplishment reminds us that when systems are fixed and institutions cooperate, efficiency follows, and so does public trust. More importantly, the Manila International Airport has received its very first ever customer experience accreditation from the Airports Council International. So, hindi lang sabi-sabi na atin lang na sinasabi natin ang ganda ng airport ay kahit na
yung mga nag-aaral tungkol sa kondisyon ng mga iba't ibang airport ay sinabi na maganda na nga ang airport dito sa Maynila. It only shows that the Philippines can meet global standards while remaining grounded in genuine Filipino service. Today's launch of the new immigration e-gates builds on that progress. Passengers can now clear in as little as 20 seconds, not 20 minutes, 20 seconds, with further improvements expected as the system continues to learn and begins to stabilize. Ito ay patunay na iginagalang natin ang oras ng bawat bahero at pinanghahalagahan ang kanilang dignidad sapagkat ang maayos na serbisyo ay karapatan naman ng bawat Pilipino. Beyond immigration, we are also launching the All Filipino Food Hall, Mezzanine Food Hall, which offers travelers better spaces to rest, to dine, and to reconnect. All Filipino Food Hall features 15 homegrown brands, while the Mezzanine Food Hall offers 17 standalone restaurants and cafes. These halls allow travelers to experience the flavors of home or discover them for the first time, even within the walls of the airport. We are likewise opening the new Digitaris Lounge, which reflects the best of what we are as Filipinos: warm, respectful, and welcoming. With the launch of the Medical Tourism Concierge area, we take another important step towards people-centered service. It is designed to receive and assist patients with both efficiency and with compassion, ensuring a smooth and dignified experience from arrival onward. The area includes a well-designed reception counter for medical partners, as well as an enclosed consultation bed that ensures the privacy and confidentiality of our travelers and patients. Building on this momentum, the Department of Tourism introduces the Transit Tour, an initiative created for international passengers with long layovers. Instead of spending hours confined to the terminal, travelers now are given a chance to enjoy a thoughtfully curated glimpse of the Philippines, including its culture, heritage, and people, or what we call experiential tourism. Layunin po nating iparamdam ang diwa at ganda ng Pilipinas kahit sa maikling panahon lamang. The program is open to all transiting passengers of Philippine Airlines, those connecting through other carriers, and landed travelers with onward domestic flights. All these improvements benefit travelers, including families with children and the elderly, and of course, these changes were designed with our OFWs in mind. Ang ating mga OFW, ang ating mga bagong bayani, ang patuloy na nagdadala ng dangal sa ating bansa. Kanina po ay nakita ko si Rodoro Alcaraz, Chunyakaw. Isa siya sa mga biktima ng Taipo Fire. Nakita nyo ba yung napakalaking sunog na nangyari sa Hong Kong? Sa kabila ng panganib ng kanyang hinarap ay pinili niyang iligtas ang sanggol na kanyang inaalagaan. Pinapakita nito ang likas na malasakit ng Pilipino sa kanyang kapwa. Katulad ni Rodora, ang bawat OFW natin ay nagsisikap na mabigyan ng mas magandang kinabukasan ng kanilang pamilya sa kabila ng pangungulila at panganib. Kaya naman, ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang maging mas malapit, mabilis at maasahan ang ating mga serbisyo para sa ating mga OFW. Nais ko rin ibalita na sinisimulan na ng BOC ang proseso upang maipamahagi ang 130 abandonadong container van na balikbayan boxes sa mga nagmamay-ari nito. Ang nangyari po rito ay nagpadala po ang ating OFW ng balikbayan box, inuwi dito sa Pilipinas. Yun naman, yung mga nagdala, hindi naman binayaran ang mga dapat bayaran dito sa Pilipinas. Kaya nandun, nakatiwangwang lang yung mga balikbayan box for almost, yung iba, magwa 1 year na, nandun lang sa Bureau of Customs. Ngayon, sinimula na natin ang pagbibigay at ipagbabalik dahil hindi naman pagmamayari ng pamahalaan yan, pagmamayari yan ng ating mga OFW. Kaya starting today, i-release na natin, gaano kadami ba yun? There was about 100, more or less 130,000 balikbayan Dami. boxes na nakatenga lang dyan, nag-aantay, hindi alam ang gagawin. Now, we will send them back to their owners. Pipilitin natin. Yung mga iba rito, pinadala para pang Christmas gift nung nakaraang taon. Kaya sa wakas, pipilitin natin matanggap naman nila bago dumating naman ang Pasko. Mga kababayan, sinasalamin ng mga reformang ito
ang kaya nating gawin kung patuloy na magtutulungan ang pamahalaan, ang pribadong sektor, at para sa pagpapabuti ng ating serbisyo para sa mga Pilipino. May these efforts inspire deeper collaboration among stakeholders, stronger institutions across all sectors, and developments that place people at the center of governance. Maraming salamat at mabuhay ang sambayanang Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas. O diba, congratulations sa bagong bagong gawa. Terminal 3 yan guys ha. O yan, sabi sa inyo iba talaga pag Marcos ang umupo. At salamat din sa private sector. Siyempre, kaya Ramon Ang, salamat po. Yo. So yun mga best. Sino magta-travel dyan? Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Advance Merry Christmas everyone. Thank you. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Sa mga balikbayan box, nandyan. I-release na. Kasi may bayad yun, di ba? Ngayon, wala nang bayad. Go. Sabi sa inyo pag si Pangulong Marcos Jr. mag-utos, ora mismo, wala nang bayad. Ibang klase talagang Pangulo na ito, guys. Maunawain, matulungin sa kapwa. Ewan ko na lang. Ay, sana all. Maraming Pangulong ganyan. Thank you guys for watching. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more.